ating pong pagninilayan ng isang napakahalagang tema sa ating pananampalataya. Ito ay ang mensahe at kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa gitna po ng mga pagsubok at hamon ng buhay, mahalagang maunawaan po natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kanyang sakripisyo sa krus. At upang tulungan po tayong mas malalim na maunawaan ito, makakapanayan po natin ngayon si Pastor Kim Lacara. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Pastor Kim. Magandang umaga, Miss Diane and Sir Audrey. It's nice to be back here. I'm very excited to share something about the importance of our Jesus Christ on the cross. So good morning po. And thank you for joining us again, Pastor Kim. Alright, Pastor, ano po ba yung kahalagahan ng pagkamatay ni Kristo para po sa ating pananampalataya bilang pong mga Kristiyano? Okay, so ayun, napakaganda po nung tanong nyo, no? Dahil isa po sa ginawa po ng ating Panginoon ay nagkatawang tao siya. At kagaya ng tao, naranasan niya ring mamatay. But by the way, bigyan ko lang po kayo ng konting facts about death. Alam niyo po ba that sa buong mundo, meron pong 150,000 ang namamatay every day. Tapos dito po sa Pilipinas naman, daily, may namamatay po na 1,587. Tapos 66 per hour. Tapos habang tayo po ay nag-uusap, every minute sa Pilipinas pa lang po ito, meron pong isang namamatay. Kaya lang po, nagbago pa yan nung nagkaroon po ng COVID. So tumaas po yung death. Tapos nung bago po dumating po at pinanganak ang ating Panginoon bilang tao, meron po ang mga Jew na kakaibang kamatayan. Sa kanila po, kapag may nagawa kang mali, yan, ini-stone to death nila, binaburn nila, sinusunog nila, pinapatay sa espada, tapos nagkakaroon din po ng strangulation. Kaya lang po, nung pinanganak po ang ating Panginoon, sa panahon po ng Roman Empire, nagbago po yan, which is nandoon po sa cross. Kaya po sabi dito sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, sahin ko lang po yung konting portion, Christ redeemed us from the self-defeating curse, life by absorbing it completely into Himself. Do you remember the scripture that says, "Curse is everyone who hung on the tree"? That is what happened when Jesus was nailed to the cross. He became a curse, at the same time dissolved the curse. So tuloy ko po ito mamaya, pero malinaw po na sinabi dito na ang ating Panginoon po, yung siya po ay pinako po sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naging sumpa. Dahil nung panahon na po yun, ang tingin po doon sa mga taong pinapako sa krus ay sinumpa. At tangi pong may mga pinakamasasamang record lang po ang pinapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya lang po, papansinin natin po dito, ng ating Panginoon, sabi dito, "Cursed is everyone who hung on the tree." That is what happened when Jesus was nailed to the cross. So, meron po kasing sumpa na tumama po sa tao at ito po yung sumpa ng kasalanan. At hindi po mabubuting gawa at kung ano-ano po ang makakapagtanggal po dito. Ang tangi pong makakapagpatanggal po ng mga sumpa ng kasalanan sa buhay natin ay ang pagkamatay ng isang tao, which is ang ating Panginoon na never nagkasala, dugo ng never na nagkasala, and this is Jesus Christ. At nung panahon na po yon, ang pinakamatindi, si Jesus po, nung siya po ay napako sa cross, hindi lang po siya nagtanggal ng sumpa, kundi siya na rin ang naging pantubos doon sa sumpa ng kasalanan. Kailangan kasi na magbabayad eh. So, dapat maintindihan po natin na nung wala pa po ang Panginoon, tayo po ay may sumpang naranasan. At ito po yung sumpa ng kasalanan na pwede pong mag-lead sa isang tao po sa kamatayan. Kaya lang not just a simple death, kundi ito po yung tinatawag nating spiritual death, that after yung katawang lupa natin ay mamatay, yung ating pong spirito ay hihiwalay at may posibilidad na mapunta sa impyerno. Kaya nga para po masolusyonan yon, ang ating Panginoon po, sinalo po, naging sumpa, para po meron pong pantubos na mangyari po sa mga tao at hindi na ito maranasan. Ayun. Ito po, para mas maliwanagan po yung ating mga kababayan, lalo na ngayong panahon ng Semana Santa, paano po, Pastor, nakakatulong ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan ayon sa pananampalataya Kristiyano?
Okay po, dapat maintindihan po natin na hindi lang po basta kamatayan po yung naranasan ng ating Panginoon. Like I said po, nagkaroon po ng tubusan na naganap. Kaya sabi niyan sa verse 13, Christ redeemed us. Tayo kasi, especially mga Pilipino, mahilig tayo sa kasabihan ng utang na loob. At kapag ganun ang ginawa sa'yo ng tao, mas umaayos ka, inaayos mo yung buhay mo kasi may something na tumulong sa'yo. At sa atin, kailangan maintindihan natin na kaya tayo nabubuhay ngayon at may kakayahang mabuhay at sumamba din sa ating Panginoon dahil may tumubos sa atin. Kapag alam mo kasing tinubos ka ng ating Panginoon, mas aayusin natin yung buhay natin, hindi lang basta Semana Santa, kundi kahit sa araw-araw Dahil alam mo na merong Diyos na nagbayad para sa iyo at para sa akin. At ang good thing dito, nung binayaran tayo ng Panginoon, as in nilinis nito yung buong kasalanan ng tao dahil wala namang hindi nagkasala, sabi ng Biblia. And that time, naging dahilan ito para may kakayahan tayong lumapit din sa Diyos at the same time, marinig ng Diyos yung mga panalangin natin bilang mananampalatayang Kristiyano. Alright, Pastor Kim, ano po yung mga suggestion ninyo para mas maging makabuluhan ang pagdiriwang po natin ng Holy Week o ito pong Semana Santa? Ano po yung mga maaring gawin o kaya naman po mga dapat pong iwasan? Okay, basahin ko lang po itong ito na lang po 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sabi po dito, you have been brought with a price, therefore glorify God in your bodies. So, ngayon pong mahal na araw, kapag gusto po nating maging mas makabuluhan siya, dahil sinabi naman po ng Biblia na tayo po ay binought with the price which is the blood of Jesus and therefore glorify God in your bodies. Huwag po tayong gumawa ng mga bagay na alam mong hindi matutuwa ang Panginoon. Ngayong mahal na araw, huwag tayong gumawa ng isang bagay na alam mo na hindi malulugod ang Panginoon kasi sabi doon, glorify God in your body. Especially, siya nga yung naging pangtubos So ngayong mahal na araw, may mga practices tayo na ayaw ng Panginoon. So pag nilay-nilayan na lang natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tapos yung mga ayaw ni Lord, huwag na nating gawin. Kasi magiging walang kwenta, especially yung kamatayan ng ating Panginoon, kung yung mga gagawin natin ngayong mahal na araw ay ayaw din naman ng Panginoon. Kung yung gagawin natin ngayon ay hindi naman gusto ng Panginoon. Pero kung ito po ay makaka-glorify sa Kanya sa pamamagitan ng ating katawan, gawin po natin yon. Naniniwala po ko na matutuwa po ang Panginoon sa atin. Alright. Bilang panghuli, Pastor, ano po ba yung mensaheng nais ninyong ipaabot sa ating mga kababayan patungkol sa kahalagahan ng pagsasariwa sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Oo, ito lagi ko po itong sinasabi sa simbahan na kapag mahal na araw, na ang pag-alala at pagnilay-nilay sa ating Panginoon ay hindi lang ginagawa tuwing mahal na araw. Dapat ito ay araw-araw. Dahil nung ang ating Panginoon po ay naging pangtubos sa kasalanan natin, hindi naman to pang one day, hindi rin naman to pang 2 weeks, hindi rin naman pang 1 month, lalong hindi pang 1 year. Kundi ito po ay everyday at may everlasting epekto hanggang langit na to. Kaya sa bawat isa pong nakikinig, dalangin ko po na yung pagkakaroon po ng puso na malapit sa Panginoon, yung pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at lalong-lalo na yung ibinigay sa atin na Panginoon na kaligtasan, dapat maalala natin to araw-araw at hindi lang tuwing mahal na araw. Well, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang kaalaman patungkol po sa mensahe at kahalagahan po ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Pastor Kim Lacar, muli marami pong salamat. Maraming salamat po, sir. Thank you po.